kung merong mga spy na nakapasok sa mga tanggapan ng pamahalaan. Ang malungkot, alam niyo ito po Filipino. Filipino daw po sila. No? Nakakalungkot yung ganun. Kasama ho natin ang spokesperson for the West Philippine Sea, si Rear Admiral J. Tariela. Sir, live kayo sa RMNDZXL Manila, si Radyo Manludas. Good afternoon. Hello ma'am, good afternoon po. Good afternoon po sa ating Opo. mga kababayan na nakikinig po sa inyo ngayon. Sir, ito sa totoo lang po sir, meron na ho ba kayong narinig na ganito? Though alam natin na mayroong mga vlogger, common na yun, no? Media practitioner, na binabanatan po tayo, yung gobyerno, pero yung may nakapasok ng Filipino pa mismo sa mga tanggapan ng pamahalaan para mag-spy, nakarating na ho ba ito sa inyo noon? Well, wala pa tayong instance, no? Na meron tayong personnel na na-apprehend talaga. But we have long been suspecting na meron tayong mga personnel na ganito dahil alam naman natin, no, the Chinese government won't hesitate to spend a very sizable amount of money para makapag-entice ng ating mga kababayang Pilipino na mag-leak ng mga information lalo na pagdating sa usapin ng West Philippines. Ano po yung impact ng ginawa ng ilan sa ating mga kababayan, Admiral Tariela, sa ating bansa at sa ating seguridad? Well, as what we have noted, no, na binanggit na rin naman ni Admiral Trinidad, those leaked information ng some of those three personnel na na-apprehend nila basically affected, no, our resupply operation ng mga nakaraang taon. That explains kung bakit tila aware na ang Chinese government as to the deployment ng ating Coast Guard assets and even the placement, no, ng mga barko nila para maharang nila ang mga Coast Guard vessels every time na nag-escort tayo ng resupply mission sa Ayungin. May mga kasama pa po kaya sila, Admiral, sa tingin po ninyo? Well, we're not discounting that possibility. No? Kaya na sinabi ko, may mga posibilidad, no, na hindi lamang ito ang mga personnel na convince ng China na tumanggap ng bayad para magbigay ng mga leak information. So, since this is a scheme na ginagawa ng Chinese government, at alam naman natin how financial incentive can motivate anybody to do this kind of illegal sharing of information, it is also very likely na meron pang mga iilan dyan. Sa Philippine Coast Guard may nakapasok din po. Sa tingin niyo ho ba, may problema rin sa mahinang pag-iimbestiga or monitor sa mga bawat tanggapan, kaya po nangyari po ito? I-correct ko lang, ma'am. No? Opo, please. Coast Guard, yes, hindi tayo, walang Coast Guard personnel na na-apprehend. No? Ang na-apprehend ng ating intelligence services ay yung tao na malapit, no, sa Coast Guard, hindi yung tao mismo natin. Opo, salamat po. Among those three who were apprehended sa AFP and DND, etong sa side ng Coast Guard, civilian personnel ito. So he's not part of the Coast Guard officers, non-officers, or even the civilian employees. Salamat ho sa pag-clarify. Pero sa tingin niyo ho ba, may mahinang monitoring, kaya napapasok po yung ilang mga tanggapan po natin? Well, I think, no, totoo yung masasabi natin na at some point there is failure on our part to intensify our security monitoring and ensuring that there will be no leak information. No? The mere fact that the civilian personnel was able to extract an intelligence regarding sa resupply mission natin, we are also partly to be blamed. No? Dahil kung na-manage naman natin na maayos yung informasyon na to, hindi ito maililik ng Coast Guard personnel sa kanya. Sa China, kapag nahuli ka pong ng spy, talagang paihirapan ka, lalo na kapag ikay mamamayan, papatayin ka pa. Paano ho rito ang, sabi ko kasi medyo
mahina yung batas. Sir, ano po kaya ang dapat gawin para hindi na po maulit yung ganitong sitwasyon kung yung batas po natin medyo mahina? Ang ating pong National Security Council is appealing to the members of Senate, no, na patatagin ang ating mga batas, particularly for anti-espionage law, no. And the same thing with yung pangalan nito, yung information malign operation, no, ng Chinese government. So these are the two laws na inilalatag ng National Security Council, the anti-espionage law and also to counter itong foreign interference and malign operation na ginagawa ng China. Ano po ang inyong mensahe, Admiral Tariela, sa ating mga kababayan? Well, ang ating mensahe sa ating mga kababayan Pilipino, with the assurance of our National Security Advisor na wala namang ganun bigat na national security secret na nailabas itong mga spy na to, you still have the commitment of the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, and the National Security Council na paiigtingin po natin ang ating mga proseso para hindi magkaroon na ng mga leak information, especially when it comes to our operations in the West Philippines. Secondly, ang ating pong mga miyembro ng Coast Guard at ng ating kasunduluhan ay nananatili pong tapat sa aming sinumpaan pagdating po sa pakikipaglaban sa ating soberanya at kasarinlan. So I think we are all patriotic personnel, and there's no reason for you to worry, no, whether our patriotism can be bought by any countries na mag-i-influence ng ating pong decision-making pagdating sa West Philippines. Admiral, saludo ho kami sa inyo. Wala ho ba kayong balak pasukin ang politika, sir? Wala po. I don't think ang Linya niyo yun. politika is something that I look forward to join. Para sa akin, let's leave politics to the politicians. Let's leave the defending our rights to our members of the military and of course the Coast Guard. This is our patriotic duty and that remains to be my commitment. Kami po'y saludo sa inyo. Maraming salamat to sa pagkakaroon ng Admiral J. Tariela sa ating pamahalaan. Sir, thank you. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat po. DZXL. Si Rear Admiral J. Tariela ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the West